Nagsimula po yung pre-trial conference last Thursday. Kumusta po yung naging daloy ng konferensya? Nagkaroon po ba ng pagkakataon na nagkaroon ng mga argumento o pagtatalo sa pagitan ho ng defense at ng prosecution panel? Kung aking susumahin, no, yung nangyaring pre-trial conference ng kamakalawang araw ng Huwebes, maganda naman ang naging resulta. Siyempre may mga tinatawag tayong mga exciting moments. Yan naman ay inaasahan, yan naman ay normal, ordinaryo sa bawat paghaharap ng magkatunggaling mga abogado. Siguro mas magiging unusual pa kung hindi nangyari yung konti mga balitaktakan. But by and large, it was a productive session. Maganda naman po ang tinahak na landas ng ating pre-trial nung nakaraang araw, nung nakaraang Huwebes po. Tama po ba, Secretary, ang natapos lang sa first day, yung sa first articles of impeachment, yun lang po yung natapos yung marking? Tama po ba? Hindi po, no? Yung sa mga preliminary matters, natapos naman po yun. Yung tinatawag natin mga stipulation of facts, natapos po yun. Yung simplification of legal issues, yung list of witnesses, plus yung mga proposed trial, not really trial days, no? Pero nailahad na nila mga kung ilang araw o ilang trial days ang makukonsumo nila sa pagpresenta ng kailang mga ebidensya. Yung pagbamark po ng evidence, natapos na po yung 2 articles. So sa pagbabalik po ng pre-trial conference sa Lunes, inaasahan natin na matatapos na pumarkahan lahat ng ebidensya ng magkabilang panig po. So kaya na po na matapos sa Monday. Hindi na ito mag-extend on Tuesday. Hindi na siguro, sisikapin ko rin, natapusin na namin sa Lunes kasi pagkatapos yan, kailangan pa nating magprepara, kailangan pang gumawa, yung tinatawag natin pre-trial order, no? Kailangan mapakita pa natin sa ating presiding officer para yun ay ma-release sa mga parties before June 25, no? So medyo tight na yung ating schedule kasi July 6 na yung simula. So sir, pinapatanong ni Mark Cayabyab ng Philippine Star. Ay, Ano Mark. pa yung mangyayari? Ano pa daw yung mangyayari sa pre-trial conference on Monday at ano yung lalamanin ng pre-trial order? Yung sa pagkakabanggit ko kanina, yung marking of evidence na lang doon sa 2 articles, tapos siguro baka magrevisa lang ako, tawag dito, i-summarize ko lang kung ano yung naging nangyari, kung ano nangyari ng pre-trial conference, no? Yung pre-trial order, nalalaman yan kung ano yung napagkasunduan ng partido, kung ano yung mga hindi na kailangan i-take up before a formal trial, para maano natin yung masunod yung layunin ng pre-trial na ma-simplify yung legal issues, para mas mabilis ang proseso ng paglilitis at tiyakin na meron tayong tinatawag na court efficiency. So dahil nagkaroon ng pre-trial conference, inaasahan natin na magiging smooth yung mga presentation ho ng mga ebidensya at testigo pagdating ho ng trial proper. Opo, yan naman po talaga ang pangunahing layunin ng pre-trial conference. Siyempre, yung mga exchanges between counsel, sa trial na po yan magaganap. Yung mga objections nila, lahat yan ay sa trial proper na po mangyayari. So sir, sabi nyo nga tight na yung schedule, pero 100% sure po na matutuloy sa July 6 yung unang araw ng paglilitis. Sa ngayon, yes, no? Yan ating pinaghahandaan na masunod yung impeachment calendar na nailabas nung nakaraang buwan or sinusunod pa rin po 'yon. No? Yan po yan ang naging kasunduan ng mga miyembro ng impeachment court I think a month ago. So, yun pa rin po ang sinusunod natin. And then, ang mangyayari po ba dun sa schedule, daily or may mga araw po? Halimbawa, Monday to Friday, ilang araw po sa isang linggo ang trial? Hanggang bago magkasona, ang magiging trial days po natin ay Monday, Tuesday, Wednesday at 2 p.m., no? Yung mga Huwebes nilalaan sa tinatawag na mga motion day. Okay. So, pahinga ng Thursday and Friday para sa mga motions. Sa motions, kumbaga sana yung mga Friday, yung mga weekend, yun yung mga housekeeping natin, no? So, sir,
Secretary, bakit 2:00 pa rin ng hapon kahit wala pa namang regular yung legislative session? Yun yung nakasaad sa rules, no? Okay. And then, 1 to sawa yon kahit habutin po ng anumang oras sa gabi. Oo, one to sawa yun. But as the trial progresses naman, habang yan ay umuusad, magiging predictable naman. Malalaman naman natin na yung magiging pagtatapos niya kada araw. No? Kamukha din ang nangyari ng mga nakarang impeachment trials. Makikita mo na kung hanggang saan no yung kakayanin ng mga magkabilang panig at siyempre yung ating mga senator judges din. So under the rules, ang Senate President, ang tatayong presiding officer. So sa July 6, ang upong presiding officer, itong si bagong Senate President Win Gatchalian, sir. Tama po yan. Sa pagbubukas po ng ating impeachment trial sa sa July 6, si Senate President Win Gatchalian po ang mag-o-open po ng ating pagdilitis. At doon na rin po mangyayari kung sakali na magpasya sila na mag-i-elect ng ibang presiding officer. Doon ho yung gagawin sa mismong pag-convene ng impeachment court. Kung sakali po. Kung sakali magkakaroon ng kasunduan ang mga ating mga senador na magkakaroon ng presiding officer, sa July 6 na po yan mangyayari. Okay.